Each vote casted on election day will dictate the course of the next 6 years, a crucial and challenging term for the 17th President of the Philippines. Examining the candidates' platforms allows voters to determine whose priorities are most aligned with theirs. It is with this awareness that the Filipino electorate can enact change through their chosen head of state. Welcome to Forward 2022, the Presidential Candidates Assembly, a platform where presidential candidates discuss their vision and plans of action for the next 6 years. This event is accredited by the Commission on Elections in cooperation with our media partner, the ABS-CBN News Channel, and the student-led initiative Atin ang Boto. We would also like to acknowledge our partner youth group organizations from different regions across the nation. Sulong Philippines, Institute for Nationalist Studies, Kalikasan Pablo, Kurit Bulawan, We the Youth Vote, Sinag Quezon Incorporated, UP Samahan Tungo sa Progresibong Administrasyon, Xavier University Central Student Government, External Affairs Council of the ASMPH, Naga City Junior JCs, Autism Strong Philippines, and Zenith Philippines. We thank everyone who is watching the live stream on our digital platforms, and the other series of interviews of other presidential candidates will be posted on the Guidance Facebook page and YouTube channel at 6 p.m. Don't forget to use the hashtags Forward2022 and Blueprint2022 when posting about the interviews on your social media pages. I am Mira Desado from The Guidon, your host for today's interviews. The format of the interviews is as follows. Each round starts with the introduction of the agenda. The areas of national interest serve as umbrella topics for their respective points of action. There will be 4 rounds in total. After the introduction of the agenda, the candidate will be asked to answer moderator-curated questions to elaborate and substantiate their statements, positions, and programs on the specific agenda. There will also be questions from invited youth group organizations for each round. With that, let us meet today's candidate. Today, we will be talking to Leody de Guzman. He is an activist, labor leader, and the chairperson of the Bukluran ng Manggagawang Pilipino. Hello, ka Leody. Ganda umaga, Wira. Thank you for joining us and Okay. taking the time and effort and willingness to join us in today's interview. Maraming salamat din dahil oportunidad ito para sa akin. Magsimula na po tayo. The question is from our partner youth group from Naga City Junior JCs. Let's play the video. I am Belle Ashley Macalintal of JJC Naga from Bicol, Camarines Sur, and my question for the candidates is, how will you engage with government scientists, public health experts, churches and researchers with regards to their roles and efforts to address the problems in the society? Salamat. Ang dapat yung ating gobyerno, ay magbibigay ng pahalaga doon sa science and technology. Kailangan maniwala siya doon. At doon niya i-rely ang lahat ng bagay o hakbang niya gagawin in relation dito sa ekonomiya, sa politika, sa ating kalusugan, sa edukasyon. Dapat may ganong batayan. At hindi pwede yung katulad ng ginagawa ngayon na COVID, pero ang ihaharap sa iyo ay mga militar. Ang layo, di ba? Kailangan, kung COVID yan, dapat yung expert sa mga virus, expert sa medisina. Kaya dapat nating ponduhan at inganyohin, at suportahan yung mga kababayan natin na dyan sa ganyang field. Kasi marami tayong mapapakinabang dyan at ito ang makakatulong sa atin upang umangat tayong umakbang, papaangat at hindi manatiling stagnant. Magtiwala tayo dun sa magtiwala tayo sa science and technology, sa mga researchers dahil yun ang scientific na makatutulong sa atin upang ma-resolve yung ibang mga problem, ang present problem, and at the same time, hindi lang ma-resolve, makasabay tayo sa umuunlad o pagbabago ng ating lipunan sa ngayon nang hindi maging stagnant at
kung ano yung sinauna pang kaisipan ay ganun pa rin. Lalo na yung magagamit ng ibang pamaraan na ang pangunahing intensyon ay hindi yung resolbahin ang problema natin sa kalusugan, sa edukasyon, sa ekonomiya, kundi yung kanyang power ay manatili siya sa pwesto. At yan ang dapat din natin ma-resolve, yung trapo at dynastiyang politika sa ating bansa. I have a follow-up question lang po. Siguro as a progressive candidate, how will you forward your basic needs plans while dealing with a diverse legislative system that may not always share your progressive policy stances? Problema talaga yan, no? Dahil sa, alam mo, ngayon sa Kongreso, sa Senado, ang dami niya, puro political dynasty, puro mga nasa bulsa na malaking kapitalista. Tapos yung aking kaisipan ay progressive. Gusto ko mawala yung kontraktualisasyon. Ay sila, nasa bulsa ng mga kapitalista. Hindi sila papayag. Gusto ko mag-impose ng wealth tax sa mga mamayan dahil wala. Basta mayayaman. Kasi baon tayo sa utang. Wala ng pera yung mga mamayan. Saan natin kukunin yung pagbangon ng ating ekonomiya? Ay nasa mga kapitalista. Dami nilang pera. Sila nagtamasa kahit itong panahon ng pandemya. Pero alam ko, marami sa Kongreso at saka sa Senado hindi papayag. Kaya, kinakailangan may movement yung mamayan, may malakas na boses yung mga mamayan. At sa panghuli, gamitin natin yung, ang lagi kong sinasabi, gamitin natin yung constitutional provision yung gilid doon sa People's Initiative na yung mga mamayan na ang magdesisyon. Kasi doon sa People's Initiative na yun, kapag na-aproban niya ng 12% ng buong mamayan, ay automatic na magiging batas kahit na walang desisyon yung Kongreso at saka Senado. Yun ang gagawin natin. Para sa ganun, ay maitulak pa rin natin yung progresibong mga patakaran, polisiya, para sa pag-alis dito sa sitwasyon ngayon na ang sitwasyon ngayon ay nagkakaman lang yaman yung isang dakot na tao sa tuktok ng lipunan at kasabay niyan ay naghihirap yung milyon-milyon nating mga mamayan. Yun kaya kinakailangan yung mobilization o aktibong partisipasyon ng ating mga mamayan mula sa barangay, sa munisipyo, probinsya hanggang national. Kaya nga po, bumabalik siya sa inyong advocacy or sa inyong campaign na educating citizens para po sila ay makapag-mobilize. Hindi pwedeng tagasunod na lang o taga-boto lang tuwing eleksyon yung ating mamayan. Then mag-aantay uli ng 6 years, boboto na naman sila. Nang pipili ng mga panibago magsasamantala sa kanila. Hindi pwede yun. We now proceed to the questions from our youth group organizations. And Kaliwadi then again, 1 minute and 30 seconds on the clock. The question is from our partner youth group, Kalikasan Pablo. Let's play the video. I am Jedrick Romero of Kalikasan Pablo from San Pablo City in Calabarzon. Environmental issues affect many facets of our lives and as such are issues that very much affect us. My question for the candidates is, what environmental issue do you think is the most urgent? And how will an administration led by you act upon it? Ang isang malaki talaga dyan, yung pinirmahan ni Pangulong Duterte na nilip niya yung moratorium dito sa mining at pinayagan na muling buksan ang pagmimina. Kaya nagkagulo yung mga minero, talagang dumagsa ulit. At pangalawa, yung pinayagan, yung huli, pati yung open pit mining. Ang dami natin nakatiwangwang ng mga open pit mining na sa hinaharap kapag nagkaroon ulit ng malakas na bagyo, magla-landslide ulit yan. Napuntahan ko yung Semirara, yung mining ng coal. Grabe yun. Maraming aksidente na nangyari doon. Wasak yung Semirara. Napuntahan ko ang Santa Cruz sa Zambales. Yung tagas ng nickel dyan, umaabot sa dagat. Kaya yung mga mangingisda, malayo na ang inaabot ng pangingisda para makahuli ng isda. Napuntahan ko rin ang Manikani, na mayroon doon naka-stack, open pit mining yon, na mayroon doon naka-stack na mga nickel na inabot ng desisyon na ipasara. Nakatiwangwang pa rin. Ayan, dapat yan ay mapatigil talaga yung maibalik yung moratorium o ganap na pagpapatigil muna ng pagmimina dahil talagang wawasakin. Wawasakin yung ating kabundukan, yung ating kapaligiran itong mga minerong itong walang pakialam sa komunidad, walang pakialam sa mga IPs, sa public domain. Wala silang, gusto lang nila kalkalin talaga yung
bundok para kuhanin ng lupa, ng mga mineral doon. Yan, tingin ko yun ang isang dapat nating harapin kaagad at ipatigil natin. Sunod nun, pagkatapos na magkaroon ng moratorium ulit, ay ganap ng i-repeal yung Mining Act of 1995. Because of the learning disruptions during COVID-19, students' human capital development may have been stunted po. How will your administration assist new graduates in making up for skills and expertise they would have gained if the pandemic did not disrupt their learnings po? May pangangailangan tayong maghabol, maghabol dahil talaga namang naapektuhan yung pag-aaral ng ating mga estudyante. Siguro gawin natin na magkaroon muna ng mga panibago uling mga training sa kanila, OJT o the job, gawin natin yon. Nang sa ganun makaangko pa sila doon sa mga nawala o na hindi nila inabot na mga kaalaman doon sa panahon ng pandemya. Siguro yun ang gagawin natin. And at the same time, pati yung mga teacher, dapat natin panahon na i-upgrade natin yung kailang skill sa pagtuturo. Kasi marami ng development marami ng development globally ng sistema ng pagtuturo. Dapat natin i-provide sa kanila yan ng libre at hindi na natin dapat singilin pa yung mga teacher natin sa ganon. Yun siguro ang ating magagawa na sa ngayon na dapat para makahabol. Pero kailangan na rin natin paspasan talaga na harapin yung COVID para na sa ganun makapagbalik ligtas na yung ating mga estudyante at makapag face-to-face kasi malayo talaga Malayo ang diferensya ng pag-aaral sa distance learning at modular then kumpara doon sa face-to-face na merong teacher. Kasi doon, ngayong nangyayari, nanay, hindi naman sila makasabay doon sa sa sistema ng pagtuturo at kaalaman tungkol doon sa pagtuturo doon sa mga bata, sa mga anak nila. And yun nga po, the pandemic really showed us that inclusivity, hindi lang po sa edukasyon, but generally in our cities are more crucial than ever po, which is related to my next question po. And we see inclusivity, or the lack of inclusivity rather, we see this in the state of the transportation, where it was revealed na ang ating cities mostly cater to the privileged who drive and own cars. Beyond public transportation po, how else do you plan on making cities more inclusive? Una, doon sa transportasyon talaga dapat natin ayusin yan. Kasi nga, 5% to 12% lang yata ng mga may kotse sa Pilipinas. Pero 80% ng ating EDSA silang gumagamit. Ang program namin ni Walden tungkol doon sa transportasyon ay mass transport tapos within the city parang Japan na yung bike ang mas pangunahing ginagamit nila at yun ay okay din yan sa mobility sa syudad and may tulong pa yan sa ating environment dahil nakita natin ng panahon ng pandemya talagang lumiwanag pag nandun ka sa Antipolo tumanaw ka dito sa Metro Manila yung dating hindi mo makikita mo na malaking tulong yun na sa mobility at saka sa environment ng ating mamayan. Then, para ayusin natin yung mga kalsada, yung pati sa paglalakad ng mga tao, ay matiyak nating ligtas sila, paramihin natin yung mga park na paglilibangan ng ating mga mamayan at pwedeng mga daanan, yung mga ilog na ngayon pwede nating linisin yan at yung gilid ay maging daanan din ng mga tao, bisikleta, bicycle lane or lakaran ng mga tao. Ganun natin gagawin para naman sa ganun. Maging hindi lamang para sa may mga kotse, yung ating mga lansangan. Hindi lang naman, actually, yung pinakamalaking taxpayer natin ay mga mamaya, pero hindi sila magkaroon ng eksaktong access dyan sa ating mga lansangan. So you intend to impose a one-time 20% wealth tax on the richest 500 families to fund your 1 trillion pesos recovery plan for next year if elected. You also intend to repeal the CREATE law, which imposes an additional annual corporate income tax for the unemployment insurance program. How will you ensure that these taxes will actually be collected and used by the government po as intended? Dadaan tayo sa proseso talaga. Kasi alam naman natin kung ano ang kinikita ng mga malaking kumpanya.
alam natin, ang problema, talagang yung sistema ng ating gobyerno, ang koleksyon ng tax ay doon sa parang kung sino yung mga mahihirap at sino yung kapos, siya ang pinagpapatawa ng malaking tax. At yung mga mayayaman, siya ang ine-excuse. Katulad ng sa train law, na ine-excuse nila yung corporate tax, binawasan from 30, ginawan 20, ginawan 25. Pero yung nag-impose naman ng excise tax, na supposedly ay yung mga kapitalistang tatamaan, pero ipinasa doon sa mga mamayan, yung excise tax. Kaya ang babaguhin natin yan at ililipat natin doon sa kung sino yung kumikita, siya ang magbayad. May sistema naman ng pag-alam at ngayon, kahit ngayon nga, alam naman natin kung magkano ang yaman ng mga bawat individual na doon sa 500, alam natin yung kanilang kita. At batay doon, doon natin kukunin yung 20% ng kanilang na dapat nilang bayaran. Kasi nga, ulitin ko lang, baon tayo sa utang. Ang hirap lang mangutang pa. 13.4 trillion ang aabutin bago matapos ang Duterte. Ang ating mga mamayan, hirap, gutom, maraming walang trabaho. Sila lang talaga ang pwede. Tapos internationally, lumalaganap pa ngayon yan. Ang alam ko, yung New Zealand, katapos-tapos lang mag-impose ng wealth tax. Magagawa naman yun. At dahil alam naman natin kung ano ang kinikita nila, na-i-record. At titiyakin natin na makukolekta at maharangan kasi may mga ginagawa sila na mga pumupunta sa Virgin Island na para magtago ng kanilang yaman. Hahabulin natin pati yung mga taong nagtatago ng kanilang mga tax. Lalo na yung mga hindi nagbabayad ng mga tax na kwentado naman kung ano ang babayaran, obligahin natin sila. Hindi po pwedeng hindi makukolekta. Nangyayari lang yan dahil yung mismong gobyerno natin, mga trapo at dynasty na mga korap. Yan nakikipagsabuatan. Pero kung matinong gobyerno ang ating maitatayo na walang sabuatan, mauobliga sila na magbayad. At makukolekta natin sa kanila yun. Okay po. And I'd like to follow up a question po since you gave criticisms on the Duterte administration po kanina. Are there any Duterte administration projects naman po that you intend to continue in your administration po? And why or why not? Marami namang dapat ituloy sa kanyang programa. Pero yung, halimbawa, yung sa drugs, dapat ituloy pero hindi sa parang gera na papatayin mo yung lahat. Kundi dapat mawala talaga yon. Haharapin, yan na yung mga talagang mga landlord, drug lord ay dapat nang makulong, hindi pinapatakas dapat. Tapos yung mga biktima ay dapat yan ay mas rehabilitation. Sayang, magiging productive pa sila dahil biktima lang naman sila nung pwedeng kahirapan, pagkagulo ng isip, napapainom, diretso na papadroga. Yun ang ating gagawin. Pangalawa, ano pa bang magandang ginawa niya? Yung pag-aampon na napakadali na ngayon. No, ginawa niya yun, maganda rin yun. At wala na akong maisip na magandang ginawa niya. Mas ang nasa isip ko, yung malaking bagay na masamang ginawa niya. So mostly po, parang baka i-revise. Ayun, maganda. Yung pagpapaganda ng Boracay, okay yun, di ba? Okay. Ayun, baka po mostly improvements po din sa mga ginawa. Basta ayaw ko ng paraang pananakot. Ayaw ko ng paraang pandarahas. Ako, mas consultation sa mga mamayan na tungkol doon sa kailang problema na dapat resolvehin. Kaya ang dapat nga resolvehin ay yung bakit nga ba tagal-tagal ng problema ng mga manggagawa yung kontraktualisasyon, walang taker. Yung rice tarification law na isinisigaw ng mga magsasaka, walang taker hanggang ngayon. Yung presyo ng bigas, ilang presidente na nagpalit-palit, hindi ma-resolve. Isa pa pong issue na lahat tayo ay nabiktima ay disinformation naman po. And the next question is a pre-recorded question from Kurit Bulawan. Let's play the video. I am Crisidor John Jessa of Kurit Bulawan from Region 5, Bicol, Naga City. My question for the candidate is, propaganda networks began to aggravate anti-journalist sentiments, claiming that journalists are biased. If you were elected as president,
How would you deal with disinformation in the face of an increasing number of social media trolls? Yung disinformation, ang issue ng disinformation ay ma-resolve mo sa pamamagitan ng pagbibigay ng tamang impormasyon. Labanan yung ng tamang impormasyon. At tingin ko dapat ito yung mga responsable ng mga mainstream media natin at ng ating mga mamayan. Ang isang pinakamagandang gagawin natin ay yung klase ng, kasi sa education natin, kabisote. Kinakabisa yung mga bagay. At yung hindi tinuturuan yung ating mga estudyante na maging critical, magsuri. Yung pag-analyze ng mga maraming bagay ay hindi tinuturo sa atin. Karamihan ng mga kurso, subject na tinuturo ay parang pagsasaulo ng mga bagay, ng numero ng lahat. Dahil nga, corporate parang robot ka. Gagamitin ka doon sa korporasyon. Hindi yung mapagpalayang isip o edukasyon na magiging critical yung ating mga kabataan sa pagtingin sa maraming bagay. Yun dapat ang ating simulang gawin sa ating mga kabataan ngayon. Naturuan sila na maging critical. Para na sa ganon, pag nakabasa, mismong siya, makakaya niyang i-analyze kung tama o mali yung kanyang binabasa. Yun ang isang magandang long-range, strategic na hakbang. Pero immediately, ang pwede natin gawin talaga ay yung ating mga responsableng journalist, yung ating responsableng mga mainstream media, at saka mga gumagamit ng mga social media, labanan ito ng mga totoong balita, ng totoong impormasyon. Walang iba. Ang hirap hulihin Lilipat-lipat lang sila. Hindi mo mahuli. Kaya ang magagawa natin dyan talaga ay maging responsable yung lahat ng ating mga professional, ng mga journalists, yung ating mga mainstream media, na magpalaganap ng totoong impormasyon. At strategically, yung ating mga kabataan ngayon ay turuan natin yung i-reform natin yung sistema ng edukasyon natin. Na sa halip na parang kabisoting pag-aaral, ay turuan natin maging critical. Yung kanilang yung power ng kanilang pag-aanalisa ng mga bagay ay i-develop natin. Nang sa ganun, hindi sila maluloko. At walang take care ng mga disinformation na pinapalabas ng mga troll. With the elections fast approaching, why should the Filipino people vote for you as the next president of the Philippines? Nasubukan na nating lahat pari na lang yata, hindi natin naihahalal. Mula doon sa mga elitista, mula doon sa mga bilyonaryo, mula doon sa mga mayayaman. Lahat napagbigyan na natin sila. Pero walang nangyari. Sa halip na bumuti ang kalagayan natin, mas sumaba pa kaysa sa dati. Kaya, kailangan natin ng pagbabago sa sistema ng eleksyon. Huwag tayong padala doon sa mga patawa, doon sa mga pasaya, sa mga pamimigay ng t-shirt, sa trapong kampanya. Huwag tayong padala. At pumili tayo ng kandidato na galing sa ating hanay. At kasama natin hanggang sa ngayon sa pakikipaglaban ng ating mga karapatan at kabuhayan. Kung gusto natin ng pagbabago, palitan natin hindi lamang ang mukha ng Pangulo sa Malacanang, kundi ang sistema ng ating gobyerno, ang mga batas at patakaran na nagli-legalize ng pagkakamal ng yaman ng iilan, and at the same time, nagli-legalize din para pahirapan at gutumin ang milyon-milyon nating mamamayan. Kaya, iboto yung para sa pagbabago, hindi sa tagumpay lang ng kandidato. Yun lamang at maraming salamat sa inyong lahat. And thank you, Kaliodi, for joining us in today's interviews. We would like to acknowledge the Commission on Elections and our media partner, the ABS-CBN News Channel, and the student-led initiative Atin ang Boto. We would also like to thank our partner youth group organizations, Sulong Philippines, Institute for Nationalist Studies, Kalikasan Pablo, Kurit Bulawan, We the Youth Vote, Sinag Quezon Incorporated, UP Samahan Tungo sa Progresibong Administrasyon, Xavier University Central Student Government, External Affairs Council of the ASMPH, Naga City Junior JCs, Autism Strong Philippines, and Zenith Philippines. Now,
Voters, it is your turn to fulfill your duty by exercising your right to vote. Their ideas and plans have been made clear today, and it is up to you to decide who will lead the country in the next 6 years. Your vote is for progress. Your leaders are for the future of the Philippines and beyond. This has been Forward 2022, the Presidential Candidates Assembly. Once again, I am Mira Dosado from The Guidon, and on behalf of the Forward team, we thank you for your participation. Stay safe, vote wisely, at mabuhay ang kabataang Pilipino.